Tamang kaisipan. Dito iikot ang ating pag-uusapan ngayon. Ano nga bang ibig sabihin ng salitang ito? Tamang kaisipan. Sa Bible, may mababasa po tayo tungkol po sa sinasabi ng Colossians chapter 3, verse 2. Ang sabi niya sa wikang Tagalog, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ito po ang sinasabi ng talata sa Colossians chapter 3 verse 2. So, alam niyo po ba mga atasking na may mga pinagkakabalahan ang tao araw-araw at alam ko na nararanasan niyo yan. At maaring diyan minsan nakapokus ang ating kaisipan. Unang-una po yung karera sa buhay. So marami pong mga tao ang nagnanais maging matagumpay. Nais po nilang ilaban yung karera nila sa buhay. Gusto nilang maging maayos, maabot yung kanilang mga pangarap. Yan po ay unang-una pong nagiging kaisipan ng tao. At pangalawa po, marami pong mga kababayan natin dyan, mga katasking natin na gumugugol po ng maraming oras sa pagkatrabaho. Imagine, pagising sa umaga, ang unang-unang iniisip agad ay pagpasok sa trabaho. Minsan pag nagre-late, nagmamadali pong bumiyahe, magmamadaling mag-asikaso para makapasok po sa trabaho. At kung walang trabaho, hindi po magiging maayos ang buhay ng isang tao. Kaya mahalaga po ang trabaho sa buhay natin para masustain yung ating pangangailangan sa araw-araw. At dito po madalas umiikot ang kaisipan ng marami, mga katasking. At kumisan, di po ba sa sobrang trabaho ng isang tao, pag umuwi siya sa bahay, siya po ay pagod. Kumisan, pagkatapos kumain, pag siya nagpahinga, siya ay dire-diretso matutulog. At kinabukasan, siya muli ay babangon para magtrabaho. So yung cycle po niya paulit-ulit. Ito po ang mga masisipag po nating mga kababayan, mga katasking po natin, ay gumugugol ng maraming oras para po sa kanilang trabaho nang sila po ay umangat sa buhay at umasenso. Sabi nga, mahirap pong umasa sa iba. Kinakailangan pong tayo mismo ang kumilos para sa pag-unlad natin, pagkat hindi natin ito pwedeng idepende sa iba. At yung iba naman po, sa ating pong mga kabataan dyan, madalas pong umiikot yung kanilang kaisipan sa barkada, sa mga kaibigan. May mga kabataan po na grabe kung magbigay po ng oras sa kanilang kaibigan. Ano po? Kung minsan po, halos ayaw na maghiwalay. Parang gusto nang doon tumira sa bahay po ng kanyang kaibigan. So, hindi naman ito masama sapagkat ito naman po ay bahagi po ng karanasan ng isang kabataan. Pero alaunang pag siya po ay nagkaisip na, nagkapamilya na, magbabago ang kanya pong pananaw sa buhay. Pero ang pagpili po ng kaibigan o barkada, dapat po natin yan isaalang-alang. Hindi lahat ay pwede nating samahan sapagkat may mga kaibigan o barkada na pwede po tayong ipahamak. Pari tayong turuan ng mga bagay na hindi makakabuti para po sa atin, kaya maging matalino tayo sa pagpili ng kaibigan o barkada. Pang-apat po ay yung sarili kong pangarap at layunin sa buhay. Ito po yung mga bagay na pinaglalagakan natin ng kaisipan, ng panahon at oras sa araw-araw po na ibinibigay sa atin ng Diyos, sa araw-araw na buhay. Ang ating karera sa buhay, ang ating trabaho, mga barkada at kaibigan, sariling pangarap at layunin. Ito po'y bahagi po ng pang-araw-araw nating pinaglalaanan ng ating pong panahon at ang ating atensyon. Pero, ano po bang ibig sabihin ng salitang ilaga? Ito po yung ating aalamin ngayon. Nakatulad po ng sinasabi sa talata pong ating binasa, ay meron pong word na sinasabing ilaga. Ano po ba ang ibig sabihin ng salitang ilaga? Sa Webster English Dictionary, ang kahulugan po niyan, salitang po niyan ay to deposit. So, paglalagay po ng halaga, parang ganun po, sa isang ligtas na lugar upang magkaroon po ng interes. O, so may naiisip na po ba kayong idea, maaari sa bangko, di po ba? Pag naglalagak po tayo dun ng pera, ito po ay tumutubo kalaunan kapag tayo po ay naglalagak po ng pera sa bangko. At the same time, safe po siya sa bangko dahil hindi natin magagastos. Yun po yung ating pumisang dahilan kaya tayo nagbabangko. May mahuhugutan tayo ng pera pag kailangan po natin. Sa ibang banda naman po, ito po naman po yung nangahulugan ng to leave something in care of another. So kaya po, minsan, may mga tao pong nakikipagsapalaran like yung tinatawag po nating investment. Kasi ang hangat po nila dyan, pag nilagak nila yung pera nila dyan, ito po ay may pakinabang po silang makukuha. Pero sabi nga, meron niyang risk. Kaya pag tayo po ay nag-iiwan ng isang bagay o halaga, nangailangan po ito ng pagtitiwala sa iba, even sa bangko, even dun sa mga, halimbawa, paluwagan, whatever. Basta naglaga ka ng isang bagay dyan, lalo na kung pera, ay kinakailangan po ng paglalagay din po ng pagtitiwala. Doon po sa pinaglalagahan po natin. Now, paano po natin maiintindihan yung sinasabi ng Biblia sa binasa natin kanina sa talata na ilagak ang ating kaisipan? Anong paraan at kanino natin ito dapat po
ilagak. Bakit kailangan nating ilagak yung kaisipan natin sa mga bagay na nasa itaas ayon sa Colossians chapter 3? No? Dahil po, para magkaroon po tayo ng kaunawaan sa kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Yan po yung dahilan dyan kung bakit kinakailangan po natin ilagak yung ating kaisipan sa mga bagay po na nasa itaas. Ito po'y tumutukoy po sa layunin, sa kalooban, sa kaharian po ng ating Panginoon. Para magkaroon tayo ng kaunawaan sa kung ano yung kalooban ng Diyos. Kaya tayo ay dapat na maging matalino sa ating pong mga pagpipili sa ating buhay. Dapat makita natin kung ano talaga yung makakabuti para sa atin at kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Magkaroon din tayo ng tamang pakiramdam na hindi porque masaya tayo sa isang bagay ay okay na. Dapat nakikita natin kung ano bang magiging resulta nito sa akin kapag dito ko inilagak yung aking buhay, yung aking kaisipan, o yung desisyon o plano ko. Ano ba yung kahihinatnan nito sa akin? Hindi po basta sige lang ng sige. Kinakailangan ay maging matalino din po tayo pagdating po sa bagay ng ating pong pagpili, no? Tamang kaisipan at tamang layunin po ang kailangan natin dyan. Kapag tayo po ay nagdesisyon sa isang bagay, nagdesisyon tayo, dapat meron po tayong kung wala pong plan A, kung may plan A, may plan B. O kung hindi approve po yung plan B, so plan C. Ibig sabihin, para maging natin yung talagang tagumpay doon po sa paglalagak po ng ating pong mga desisyon sa buhay. Kaya po, kinakailangan po natin yung tamang kaisipan sa bagay nito. Now, pagdating naman po sa spiritual, sa kalooban naman po ng ating Panginoon, ang ating pong paglalagak ng ating kaisipan ay kinakailangan po pareho po sa pananaw ng Diyos. Sa ating pong relasyon sa Panginoon, dapat yung ating kaisipan, pareho po dapat yan sa pananaw po ng ating Panginoon. Ano po yun? Maging maayos at nakakalugod po yung pamumuhay. Yan po yung nais ng ating Panginoon. May mga tao po na gusto pong umunlad sa hindi magandang paraan. Sa may pandarayang paraan, para po ganyan na umunlad. Halimbawa na lang po, yung sa mga nagtatrabaho po natin, pag nalilik, dinadaya ang oras. So hindi po ito nakakalugod sa harapan ng ating Panginoon. So ito po ay maaari po magresulta po sa atin sa kabiguan. Dahil alam naman po natin na ang mga kinukuhang bagay galing po sa isang masama, ay ang masama rin po yung magiging resulta niyan sa atin. Kaya kung ang isang bagay na-gain natin sa pamamagitan ng pandaraya, hindi po tayo niyan magiging matagumpay. Hindi tayo ipipress o pagpapalain sa bagay po na yan. O ano pa po sinasabi rito ng tamang kaisipan? Upang hanapin po yung sarili sa presensya po ng ating Panginoon. Pag pareho po yung ating pananaw tungkol po sa ating Panginoon, pareho tayo ng pananaw ng Diyos, yung isipan natin ay pareho sa pananaw po ng ating Diyos, makikita po natin yung sarili natin sa presensya po ng Diyos. Malabo po ang isang tao ay malayo sa presensya ng Diyos kung ang kanyang pananaw ay katulad po ng pananaw ng Diyos. Ibig sabihin, kapag ang isang tao po ay pareho ang kanyang pananaw sa Diyos, lagi po siyang nagpapasambit sa Panginoon. Lagi po siyang lumalapit sa Panginoon sa kanyang mga desisyon, sa kanyang mga gagawin. Umiikot ang buhay niya sa kalooban ng Diyos. At the same time, magsikap po na magkaroon ng tamang pagkilala at relasyon sa Diyos. Ito po yung dapat po nating pakanasain o mithiin sa buhay natin. Although, kailangan natin ng pera, kailangan natin ng trabaho, kailangan natin ng katagumpayan sa buhay, o maabot yung mga pangarap natin, pero hindi dapat nawawala yung pagdanais natin na magkaroon ng tamang pagkilala at relasyon sa ating Panginoon. Kasi magiging matagumpay ka at maunlad ka, maabot mo yung mga pangarap mo, kapag ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Diyos, ay nakilala natin sa buhay natin at nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. At higit sa lahat, yung tulong po ng ating Panginoon ay sa atin po sa bagay na yan kapag siya po ay ating pong nasumpungan sa ating pong buhay, mga kataski. So, bakit kailangan po nating isipin yung mga bagay na nasa itaas sa Colossians chapter 2 verse 3 na sinasabi po ng binasa natin? Simple lang po ang sagot dyan. Kaya po natin kailangan isipin yung mga bagay na yan na nasa itaas ay para po sa tinatawag po nating interest. Pag ginawa po natin to, hindi po ibang makikinabang neto. Tayo po mismo ang makikinabang niyan. Hindi po ang Diyos na makikinabang. Tayo po mismo. Tayo na mga naglalagak po ng ating kaisipan sa mga bagay po na makalangit o kalooban po ng ating Panginoon. Dahil kalamangan po ng isang tao ang mabantayan yung kanyang sarili at magkaroon ng relasyon sa Diyos. Dahil kapag binabantayan po niya yung sarili niya, iiwasan po niya yung mga bagay na makakasama sa kanya at same time, hindi kalulugdan ng Diyos. Kaya po, pag binabantay niya yung sarili niya, magkakaroon siya ng relasyon sa Diyos kasi iisipin niya yung mga bagay na makakabuti po para sa ating Panginoon. At kapag naisip po niya yung mga bagay na kalooban ng Diyos, isasagawa po niyan isa-isa, hindi man po biglaan, pero ito po ay nasa proseso na magaganap po sa kanyang buhay. At sa bagay na yan, ang tulong po ng Diyos ay hindi po mawawala sa kanya. Now, kapag inilalagak po natin yung ating kaisipan sa mga bagay po ng makalangit, o sabihin po natin kalooban ng ating Panginoon, magkakaroon din po tayo ng makalangit na kaunawaan. Yung ating pong destinasyon ng buhay, makikita po natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ito ba ay makabuti sa isang bagay o makakasama sa isang bagay? Mabibigyo po natin kagad yan. May isip kagad natin yan kung makabuti sa atin o hindi.
Meron tayong protection sa Diyos, protection sa buhay, sa pamilya, sa trabaho. Proteksyon na nanggagaling po sa Diyos ang ating pong matatanggap sa araw-araw kapag nakalagak po yung ating kaisipan sa mga bagay po na makalangit, no? Magkakaroon tayo ng kasolusyon sa mga legal na usapin, sa pamilya, sa relasyon, sa kahit sino pa man. At ang isang magandang bagay po rito, hindi tayo yung magiging tinatawag mong troublemaker o maghahanap po ng problema sa ating buhay. Lagi pong puno tayo ng kapayapaan, puno tayo ng pag-ibig sa kapwa natin kasi umiikot po ang ating kaisipan sa mga bagay po na makalangit na kalooban po ng ating Panginoon. Siyempre, kapag nakalaga po ang ating kaisipan sa mga bagay po na kalooban ng Diyos o makalangit, meron po tayong kaunawaan tungkol sa lunas ng ating mga karamdaman, kagalingan po sa ating pisikal na pangatawan. Gayun din po, meron tayong pabor at biyaya na matatanggap mula sa ating Panginoon. Higit sa lahat, hindi po nawawala dyan yung tinatawag kong pagpapalang pananalapi. Pagka napanaguran natin ang Diyos at na-bless ang Diyos sa buhay natin, pag tinanggap po natin siya, hindi po mawawala yung mga pagpapalang pananalapi po sa ating buhay. Isusustain po yan ng ating Panginoon. Mararanasan natin yung sign and wonders na ginagawa po ng ating Panginoon. Even though sa panahon natin ngayon, maging sa buhay po natin, maiintindihan at mararanasan po natin yan. So, hindi natin dapat guguli po ang ating panahon, maging ang oras po ng ating kalakasan para po sa ating sariling kayamanan sa lupa. Dahil ito po, sa mga bagay po nandito sa lupa, yung mga iniipon po natin, meron pong sinasabi ang Biblia na mga naninira. Yung moth, yan po, mga maninira po yan ang lahat ng pinaghirapan natin. Kalawang, yung rush, at yung mga magnanakaw. Marami pong sumisira po sa lahat ng ating pinagpapaguran, pinagsisikapan. Ang sinasabi po rito ng Biblia ay mas higit po nating pagsikapan na makapag-impok po ng mga bagay po para po sa kaharian ng ating Panginoon. Kasi yung lahat ng yaman dito sa lupa, although magay natin yan, iiwanan din natin yan pagdating ng panahon kapag dumating na tayo sa appointed time. So, mahalaga po na higit po nating pagtuunan ng pansin na makapag-impok tayo para sa kaharian po ng ating Panginoon. At alam niyo naman po yan, yung mga bagay po sa kalooban ng Diyos ang tinutukoy dyan at relasyon po natin sa spiritual na kalagayan. Yan po ang nais po ng ating Panginoon na paglagakan po natin ng ating kaisipan. So ano po ba yung tinuturo sa atin ng Diyos sa talatang to, no? Yung mga bagay sa lupa. Ano ba yung meron sa lupa, mga bagay po sa lupa? Now, kapag po ang nakapokus po ang isipan ng tao sa mga bagay po sa lupa, hindi po mawawala dyan yung talaga pong layaw ng mundo. Yung mga inaasahan po ng mundo. At sometimes, sabi po dyan, marami pong mga tao ang nabubulag sa bagay na yan at hindi nila naiintindihan kung ano po yung mga bagay na maaasam sa ibabaw ng lupa. Mga temporal na bagay po yan. At kung minsan, yung puso po ng tao, hindi po niya namamalaya na nakalagak na po sa ganung bagay. Sa panahon po natin ngayon, di po ba? Napakahirap pong kumilos sa panahon natin ngayon nang wala kang pera. Lahat ng mga gagawin mo, kinakailangan mo ng pera. Pupunta kasi sa lugar, kailangan mo ng pera. Magbabakasyon ka, kailangan mo ng pera. Kahit sa lugar ng bahay, kailangan mo ng pera, di po ba? So, madalas ito yung nagpapatakbo sa buhay ng tao. Hindi na po tao ang nagpapatakbo sa pera. Kailangan po kasi. Pero sabi po dyan, sa mga bagay po na lupa, ang sabi po sa atin pong pinag-uusapan ngayon, mga bagay po na panlupa ay taliwas po sa mga bagay sa kaharian po ng ating Diyos. Why? Maari po kasi ito ang makaaga po ng ating atensyon sa ating pong Panginoon kapag mali po yung paggamit. Kapag ang ating pong puso ay nailagak po natin sa isang bagay, tas mali po ang paggamit natin sa mga bagay po na tinatangkilik po natin, maaaring maging taliwas po ito sa mga bagay sa kaharian po ng ating Panginoon. Tulad na lang po, ang pera po ay ginawa para hawakan ng tao, para po gamitin ng tao sa tama. Okay? Pero sometimes, tao po ang pinapatak mo ng pera, yung pong nakakalungkot. At hindi po natin yan maikakila sa ngayon. Sila na po yung hinahawakan ng pera, kaya makikita po natin, marami po ang nagbabago sa kanyang pamumuhay, pag-uugali, o sa prinsipyo pong pinaglalaban. Okay, meron pong tatlong dahilan kung bakit po sinasabi ng Biblia na ilagak natin yung ating kaisipan sa mga bagay na nasa itaas, ibig sabihin sa kalooban po ng ating Panginoon, sa kanyang will. Huwag sa mga bagay po na nasa lupa. Ang unang-una pong dahilan, darating po sa buhay ng tao yung hindi niya inaasahan sa kanyang buhay, which is yung kamatayan. Kung ang buong buhay at panahon natin nakalagak po sa mga bagay na panlupa at wala kang panahon at oras po sa ating Panginoon o hindi mo tinanggap ang Diyos, hindi mo sinunod ang kalooban mo o kalooban ng Diyos sa buhay mo, pagdating po ng kamatayan, uulitin po natin sa iba pong nating mga pinalakay na mga paksa, pagsusulit po natin yan sa Panginoon. So kapag nakapokus po sa ibang bagay po yung ating kaisipan at hindi po sa kalooban ng Diyos, maaaring dumating po sa ating buhay yung hindi inaasahang pangyayari, which is yung kamatayan. At kapag hindi ka handa, hindi mo lang pwede sabihin na time first Lord kasi hindi pa ako handa, hindi pa ako prepared. So ang kamatayan po ay hindi nagpapaalam at hindi ko makatok sa pintuan kusa itong dumarating
sa isang pagkakataon di natin inaasahan. Kaya po sinabi ng Biblia na ilagak natin ang ating kaisipan sa mga bagay na nasa langit ay para po kung sakali dumating ang ganitong bagay, prepared tayo at yung ating pong relasyon sa Diyos ay matibay.